Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 2,000 katao inilikas dahil sa bagyong Aghon. Meralco tutugunan ang pagkawala ng kuryente dulot ng hagupit ng bagyo. PBBM biyaheng Brunei at Singapore sa katapusan ng Mayo. Barbers nagpahayag sa planong pagbawi ng bilyong halaga ng lupa na sinususpetsahang pagmamay-ari ng mga Chinese drug lord. Bagyong Aghon na nalanta sa ilang lugar sa bansa, probinsya ng Quezon isinailalim sa state of calamity. Pilipinas wagi sa Men's World Floorball Champs 2024 qualification. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, nasa 2,734 na katao ang inilikas dahil sa masungit na panahon. Ito ay ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ang mga apektadong individual na naitala ay mula sa 18 barangay sa Bicol at Eastern Visayas. Sa huling tala, wala pa namang kumpirmadong nasawi, bagamat sumasailalim pa rin sa kumpirmasyon at patuloy na monitoring ang ulat na ito. Kaugnay pang balita, sa hagupit ng bagyong Aghon ay inilika sa mga residente ng Pasakaw, Camarines Sur kung saan agad na nagpadala ng Family Food Packs o FFPs ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol Region. Ang mga pamilya at individual ay inilikas dahil sa mataas na tsansa ng landslide sa lugar. Nagkakahalaga ng 52,000 tulong naman ang naipamahagi ng DSWD sa mga residenteng naapektuhan. Dahil sa ilang araw na pagbuhos ng ulan nitong mga nagdaang araw, patuloy rin ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa pagsasagawa ng flood mitigation sa ilang mga lansangan sa Metro Manila. Ito ay upang makadaloy na maayos ang tubig ulan sa mga kanal ng mga lansangan. Ang pagrespondeng ito ay pinangunahan ng MMDA Flood Control and Sewerage Management Office kung saan matyagang inalis ng mga tauhan ng mga nakabarang basura sa mga drainage system sa Kamaynilaan. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng ahensya na maging responsable at disiplinado sa pagtatapon ng basura. Nakahanda naman umano ang Meralco na tugunan ang pangangailangan ng mga nawalan ng supply ng kuryente dahil sa hagupit ng bagyong Aghon. Naka-standby na umano ang kanilang tauhan upang tugunan ang anumang emergency situation sa mga lugar na tinamaan ng bagyo. Upang maiulat ang pagkawala ng kuryente, pinapayuhan ng publiko na maaaring makipag-ugnayan sa Meralco sa kanilang social media page, opisyal na website, hotline o sa pamamagitan ng text message. Sa ating ulat panahon, nakapagtala ng 8 landfall ang bagyong Aghon na inaasahang mas lalakas pa sa pag-alis ng bansa. Nakatala sa inyong TV screens ang mga lugar na naitala kung saan nag-landfall ang bagyong Aghon. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa timog silangan ng bahagi ng Isabela, hilagang bahagi ng Aurora at Polillo Islands. Samantala, Signal number 1 naman sa hilagang silangan at timog na bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Aurora, silangang bahagi ng Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, hilagang silangan ng Laguna, Quezon, kanlurang bahagi ng Camarines Norte, kasama ang Calaguas Islands. Susunod sa News Force.
Kongreso nanindigang poprotektahan ng Administrasyong Marcos ang mga mangingisda ng Zambales sa banta ng China. Ako Bicol Party List Representative Zaldico, target na paigtingin ang supply ng kuryente sa Albay. PBBM biyaheng Brunei at Singapore sa katapusan ng Mayo. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nakatakdang bumiyahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Brunei at Singapore sa ika-29 at ika-30 ng Mayo. Kinumpirma ni Department of Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza na inimbitahan ng Pangulo ni Sultan Hassanal Bolkiah para sa isang state visit. Kukumustahin rin umano ng Pangulo ang tinatayang 25,000 OFW na naninirahan sa Brunei. Pagkatapos nito ay didiretso ang Pangulo sa Singapore para magbigay ng talumpati sa 2024 International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue. Sa ibang balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lokal na pamahalaan ang pagsubaybay sa lagay ng bagyong Aghon dahil dapat nabigyang prioridad ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Ang publiko naman ay pinayuhan ding maging alerto sa banta ng kasalukuyang bagyo. Makibalita kay Daniza Lopez. Sa patuloy na paggalaw ng bagyong Aghon sa bansa ay hinikayat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang publiko na maging alerto kung saan kasabay ding ipinag-utos ng Pangulo ang pagtutok ng mga lokal na pamahalaan, emergency service at iba pang ahensya na tutukan ang lagay ng bagyo. Pahayag ng Pangulo, dapat nahanda ang mga ito sa pagresponde sa anumang sakuna kung saan nararapat ding siguraduhin na sapat ang mga pagkain at non-food items na ipapamahagi bilang tulong. Kabilang din sa direktiba ni Marcos ang paghahanda ng mga health service at mga evacuation center para sa mga magiging apektadong komunidad. Matatandaan na sa ating ulat panahon ay naitala ang 8 landfall kung saan inaasahan pa na mas titindi ang bagyong Aghon bago ito lubusang makaalis ng bansa. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Upang mas mapababa ang presyo ng bigas, patuloy na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Para sa ulat, pakinggan ang kabuuang detalye. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na payagang makapag-angkat ng bigas ang National Food Authority. Ito ay kaugnay pa rin ng pagsusulong ng Pangulo sa pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Payag ito ng Pangulo sa pagbibigay ng pamahalaan ng mga titulo ng lupa sa mga magsasaka sa Coronadal City. Ayon sa Pangulo, mas makokontrol umano ang presyo ng bigas kung makakapag-import ang NFA. Hindi lamang umano ito makatutulong sa mga magsasaka, kundi pati na rin sa mga mamimili. Samantala, binigyang diin din ng Pangulo ang paghahanap ng mga weatherproof varieties ng bigas upang mas mapataas ang produksyon. Kabilang din umano ang pagkakaloob ng makinarya sa mga magsasaka sa pamamagitan ng Philippine for Post-Harvest Development and Mechanization. Kasama rin umano sa hakbang ng pamahalaan ang pagbibigay ng mga pataba at pesticides. Pati na rin ang tulong pinansyal na AIX mula sa DSWD para sa mga naapektuhang mga magsasaka dahil sa kalamidad. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa paglaganap ng iba't ibang paraan ng pagbebenta online ay naging marami na rin ang bilang ng mga iligal na pagbebenta gaya na lamang ng babies for sale sa Facebook na siyang ikinabahala ni Senador Win Gatchalian. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez.
Matapos ibahagi ni Department of Social Welfare and Development National Authority on Childcare o DSWD, NACC Executive Director at DSWD Undersecretary Janela Estrada, ang pagdami ng mga Facebook account na nagbebenta ng sanggol ay nabahala ang senador na si Win Gatchalian ukol dito. Kung kaya't nanawagan si Gatchalian sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT na solusyonan ang kasalukuyang nagaganap na iligal na pagbebenta sa mga platapormang online. Ayon kay DSWD Undersecretary Janela Estrada, umaabot sa 40 ang mga account sa Facebook na nagbebenta ng mga sanggol. Pagtitiyak niya, ito'y aktibong sinusubaybayan ng DSWD-NACC para iwasan ang paglaganap ng mga ito sa Facebook. Ibinahagi rin ito ang kamakailang aksyon ng Philippine National Police Women and Children Protection Center kung saan napigilan nito ang transaksyon na nasa 50,000 hanggang 70,000 halaga ng bentahan online. Mariin namang ipinahayag ni Gatchalian ang iligal na gawain na ito ay hindi naayon sa batas sa ilalim ng Batas Republika bilang 11862 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Dagdag pa ng senador, isa itong uri ng pang-aabuso na dapat sugpuin, kaya't paghihimok niya sa mga law enforcement agency, paigtingin ang mga hakbang ng panguhuli dahil dapat na managot ang sinumang sangkot sa gawain na ito, mapa-online man o aktwal. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Nagpulong ang Kongreso kamakailan para sa pangakong protektahan ng mga mangingisda ng Zambales matapos ang panghaharas ng China rito ukol sa issue ng West Philippine Sea. Pakinggan natin ang buong ulat mula kay Jade Buhoy. Nangako ang Kongresong tutulungan ang libong mangingisda sa probinsya ng Zambales sa kanilang kaligtasan at hanap buhay sa Bajo de Masinloc at iba pang lugar kaugnay rito laban sa pagbabanta at pangharas ng China. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ang pangingisdang naganap ay nananatili pa ring nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa, kung kaya't nararapat lang na malaya silang makapaghanap buhay rito. Sa naturang pagdinig, inihayag ng mga mangingisda na sila'y inatake ng Chinese Coast Guard gamit ang water cannon kung kaya't nahirapan silang mangisda sa Bajo de Masinloc o kilalang Scarborough Shoal na naisakupin ng bansang China noong 2012. Bahagi rito, pinagbabantaan din silang ikukulong ng China sa pagsisimula ng 15 araw ng Hunyo. Pahayag naman ni Zambales Representative J. Kong Hoon, aabisuhan nila ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na magdagdag pa ng kinakailangang tulong sa bawat mangingisda. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nakikiusap ang Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky na makipag-ugnay ang iba pang mga bansa sa pagsulong ng Peace Formula Summit upang makamtan nila ang kapayapaan sa kabila ng umiigting na Russo-Ukrainian War. Sa kanilang imbitasyon kung saan inanyayahan rin niya si Pangulong Bongbong Marcos na kumpirma ang pamumunuan nito ng Switzerland sa 15 ng Hunyo na siyang kumpirmadong dadaluhan ng higit sa 80 bansa. Base sa kanyang pahayag, ang aksyong magagawa ng mga bansang susuporta ay inaasahang magpaigting sa kapayapaang kinakailangan ng Ukraine maging ng buong daigdig. Upang mapaigting ang supply ng kuryente sa lalawigan ng Albay, naglaan ng 500 milyong pisong halaga ng pondo si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon sa mambabatas, ang pondo ay nakalaan sa pagpapainam ng power infrastructure, karagdagang trabaho na siyang oportunidad para sa bagong negosyo upang mapalakas ang ekonomiya. Sa kasalukuyan ng 200 milyong halaga ng pondo ay inalaan na sa National Electrification Administration para sa rehabilitasyon ng linya at pagpapalit ng mga sirang reclosers. Maging ang pagpapatayo sa mga power substations ng Albay Electric Cooperative ay pamamahalaan rin.
Kaugnay ng lumalalim na issue sa droga na kasalukuyang sinisiyasat ng Kongreso, nagpahayag ang Kamara ukol sa pagpataw ng kaparusahan sa mga pagmamay-aring bilyong pisong halaga ng lupa ng mga Chinese drug lords. Para sa buong detalye, narito ang ulat ni Jade Buhoy. Kaugnay ang Land Registration Authority o LRA pati na rin ang Office of the Solicitor General o OSG sa pagpataw ng pagbawi laban sa 320 umano'y tituladong lupaing nagkakahalaga ng bilyong piso na pagmamay-ari ng sinususpetsahang Chinese drug lord na si Willie Ong. Ang nasabing lupain ay sa ilalim ng Empire 999 Real Estate Firm kung saan matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Surigao del Norte Representative Ace Barbers, makailang ulit nang hiniling ang pagpapakita ng kampo ni Ong ngunit bigo itong humarap. Kung kaya naman nagpataw na ang LRA at OSG rito na ang kaukulang kaso upang masugpo ang pagbebenta nila Ong at iba pang mga kaugnay na huwag ipagbili at maglipat ng kanilang mga iligal na nakuhang lupa. Anya, kinakailangan malaman ng publiko ang mga iligal na transaksyong pinagkakaabalahan ng mga ito upang malayo sila sa ganitong uri ng modus. Ayon naman sa datos ng LRA, kadalasan ang lupaing iligal na pagmamay-ari nila Ong at iba pang kaugnay rito ay kadalasang matatagpuan sa Luzon at ilang lalawigan sa Visayas at Mindanao. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Higit 4,000 pasahero na stranded sa mga pantalan. Bagyong Aghon na nalanta sa ilang lugar sa bansa, probinsya ng Quezon isinailalim sa state of calamity. DOT nakiisa sa selebrasyon ng Rosquillos Festival sa Cebu. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ilang mga lalawigan sa bansa ang nakaranas ng hagupit ng bagyong Aghon nitong weekend. Bunsod nito, isinailalim naman sa state of calamity ang lalawigan ng Quezon. Narito ang ulat ni Princess Castro. Sa patuloy na pananalasa ng bagyong Aghon sa bansa, ilan sa mga lalawigan sa Katimugan at Calabarzon ang lubos na apektado ng bagyo. Bunsod ng pinsala ng bagyo sa probinsya ng Quezon, isinailalim na ito ngayon sa state of calamity. Nitong linggo nawala ng supply ng kuryente sa bayan ng Dolores, kung saan naging mahirap ang komunikasyon at two-way radio lamang ang gamit ng lokal na pamahalaan at mga barangay sa lugar. Samantala, ilang poste rin ng kuryente ang nabuwal sa Tayabas, habang mga puno naman ang natumbas sa Lukban. Bukod dito ay may mga bahay sa bayan ng Pagbilao na nawala ng bubong makaraang tangayin ng malakas na hangin at halos umabot sa tulay ng tren ang tubig baha mula sa umaapaw na ilog. Sa bayan naman ng Mauban, ilang bangka ang nawasak dahil sa malakas na agos ng tubig, habang maraming lugar sa bayan ng Sariaya ang lubog sa baha. Ayon naman sa ulat ng Quezon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, binaha ang malaking bahagi ng Lucena. Dahil dito, nagbigay ng libreng sakay ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police sa publiko dahil halos 1 kilometro ng National Highway ang hindi madaanan dahil sa pagbaha. Bunsod nito, nangako naman ang lokal na pamahalaan ng Quezon na magpapatuloy ang rescue operations nito. Sa kabilang banda, apektado rin ang lalawigan ng Laguna kung saan napuno ng tubig ulan ang ilang palayan sa Kalawan, habang ang mga residente ay inilikas dahil lumampas ang tubig sa ilog sa normal na level ng tubig sa pagsanhan. Gayon din ang lalawigan ng Batangas na natangay ang ilang mga bubong ng mga establishmento sa bayan ng Lipa.
Sa katimugan naman, sabay-sabay na nagpatunog ng kampana ang 5 simbahan sa Daraga, Albay bilang sinyales ng kalamidad. Samantala sa Kamaynilaan naman, namataan ang isang malaking lubak sa kalsada ng EDSA Ortigas southbound, bunsod ng 2 araw na pag-ulan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nasa 4,800 na mga pasahero ang na-stranded sa iba't ibang daungan sa buong bansa. Ito ay dahil pansamantala munang kanselado ang mga biyahe pandagat dahil sa masungit na panahong dulot ni Bagyong Aghon. Alinsunod sa kautusan ni Philippine Ports Authority General Manager J. Daniel Santiago, nagbigay ang ilang pamunuan ng pantalan sa mga na-stranded na pasahero ng mga pangangailangang pagkain, tubig at pansamantalang matutuluyan. Inaasahang magbabalik operasyon na ang biyahe ng mga barko sakaling gumanda na ang panahon. Inilunsad nitong kamakailan sa pangunguna ng Anti-Red Tape Authority o ARTA ang Philippine Global Competitiveness Report Card na kasabay rin ng pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng ahensya. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Hindi na lamang ang mga estudyante ang may report card, pati ang bansang Pilipinas abay mayroon na din. Ito ay matapos ilunsad ang Philippine Global Competitiveness Report Card. Ito ay sa pangunguna ng Anti-Red Tape Authority o ARTA kasabay ng pagdiriwang ng kanilang ika-6 na taong anibersaryo. Ayon sa ARTA, layo ng proyektong ito na mamonitor ang posisyon o competitiveness ng bansa pagdating sa iba't ibang sektor. Ito ay isang website kung saan makikita ang antas ng pag-unlad ng Pilipinas pagdating sa 20 sektor kung ikukumpara sa buong mundo. Nahati ito sa 7 klasifikasyon kasama ang digitalization, edukasyon, enerhiya at kalikasan, paraan ng pamamahala, kalusugan at pakikipagkalakalan. Imbes na grades tulad ng karaniwang report card ng mga estudyante, makikita dito ang ranking ng Pilipinas. Halimbawa, kung titignan natin ang antas ng korupsyon ng Pilipinas, lumalabas na 115th ang ranking nito sa ilalim ng 180 na ekonomiya at pang-9 naman sa 9 na bansa sa ASEAN. Ibig sabihin, hindi ganun kataas ang naitatalang korupsyon sa bansa. Ito'y kung ikukumpara sa ibang pamahalaan. Kung titignan naman ang kakayahan at kapasidad ng bansa na mag-adapt ng mga digital technologies, mapapansing nasa bottom third ito, na ibig sabihin ay mababa ang ranking ng Pinas dito base sa nakasaad na mga datos. Dahil dito, ayon sa ARTA, matutulungan ng report card na ito ang pamahalaan na makagawa ng mga estratehiya sa pagresolba ng mga issue. Gamit ang mga datos na nakapaloob dito, malalaman ng pamahalaan ang mga nararapat na tutukan. Sa ngayon po, mababa talaga yung ating competitiveness ranking last year. And this year we also expect all these data are available. So ang gagawin po ng ARTA, kasama po natin ng DTI, Office of the President, imo-monitor po natin ang competitiveness ranking. At para sa ating pag-monitor, we can improve on. And we will connect with those agencies responsible. Halimbawa, DTI on trade, on education, Department of Education. Dagdag pa ng ARTA, hindi lamang public sector ang makikinabang dito dahil sa komprehensibong impormasyong hatid nito. Ito rin umano ay makakapaghikayat ng mga karagdagang foreign investors sa Pilipinas. Ngunit bago ito mangyari, ito ang panawagan ng ARTA. Kung gusto po natin na umunlad ang ating ekonomiya, gandahan po natin ang competitiveness ranking natin. Ibig sabihin po nito, gandahan natin ang proseso ng gobyerno. Gandahan natin ito para maka-attract tayo ng investors. Pag naka-attract tayo ng investors, businessmen, lalago po ang ating ekonomiya, there will be more business and employment opportunities. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Ipinagdiwang nitong Sabado ng mga Cebuano ang ika-14 na edisyon ng Rosquillos Festival bilang pagbibigay pugay sa patron ng bayan ng Liloan na si San Fernando el Rey. Tunghaya ng ulat ni Princess Castro.
Minarkahan nitong nagdaang Sabado ng mga Cebuano sa bayan ng Liloan ang ika-14 na edisyon ng Rosquillos Festival. Ang Rosquillos Festival ay nagpapakita ng iconic na lokal na delikasiya ng kaparehong pangalan sa bayan ng Liloan, Cebu. Ginaganap ito taon-taon tuwing buwan ng Mayo na nagpapakita ng mga signature cookies ng bayan, ang Rosquillos, na pinangalanan pagkatapos ng salitang Espanyol na rosca dahil sa kanilang hugis na parang singsing. Kaugnay nito ay napuno ng mga makukulay na costume at masiglang musika ang mga lansangan ng bayan ng Liloan. Kasabay nito ay nagsagawa ng street dance performances sa ang mga kalahok kung saan naglaban-laban ang bawat barangay sa isang grand showdown. Ang festival ay kasabay ng halos isang buwang kapistahan ng bayan bilang parangal sa patron nito na si San Fernando el Rey. Nakisaya rin sa festival sa kaniyang bayan si Tourism Secretary at dating alkalde ng Liloan na si Cristina Garcia Frasco, kung saan nakisayaw rin ito sa 7 tribo ng Malaybalay City, Bukidnon. Sa kanyang pagdalo, binigyang diin ni Frasco ang kahalagahan ng pagdiriwang na siyang isa sa mga paraan upang mapanatili ang kultura at tradisyon ng Liloan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Aabante na sa IFF 2024 Men's World Floorball Championships ang Philippine team na nakatakdang ganapin sa ika-7 hanggang ika-15 ng Disyembre taong kasalukuyan. Ito ay matapos magwagi sa WFC Asia-Oceania Confederation Qualifications kontra Southeast Asian rival Thailand sa score na 6-5 nitong Sabado sa PhilSports Pasig. Ito ang matamis na comeback win ng Pilipinas matapos itong madaig ng Thailand sa nakaraang Cambodia SEA Games gold medal match at finals ng nagdaang Asia-Oceania Qualification Tournament. Makakasama ng Pilipinas ang Thailand at Australia sa World Championships na gaganapin sa Malmö, Sweden. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Higit 2,000 katao inilikas dahil sa bagyong Aghon. Meralco tutugunan ang pagkawala ng kuryente dulot ng hagupit ng bagyo. PBBM biyaheng Brunei at Singapore sa katapusan ng Mayo. Barbers nagpahayag sa planong pagbawi ng bilyong halaga ng lupa na sinususpetsahang pagmamay-ari ng mga Chinese drug lord. Bagyong Aghon na nalanta sa ilang lugar sa bansa, probinsya ng Quezon isinailalim sa state of calamity. Pilipinas wagi sa Men's World Floorball Champs 2024 qualification. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.